Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, high-powered firearms na recover sa Quirino. Nagpakilalang asawa ni Tab Baldwin naglabas ng seryosong alegasyon laban sa coach. 13.6 million pesos na halaga ng shabu na samsam. Tatlong high-value individuals arestado sa Zamboanga City by bus. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nakarecover ang 86th Infantry Battalion ng karagdagang matataas na kalibre ng baril, bala at iba pang kagamitang pandigma sa lalawigan ng Quirino mula Marso hanggang Mayo 2026 sa pamamagitan ng magkasanib na intelligence at stability operations kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga nakumpiska at voluntaryong isinuko ang mga M16 rifle, US Springfield Garand rifle, US M1 carbine rifle, mga magazine at iba't ibang uri ng bala. Naging posible ang mga operasyong ito sa pakikipagtulungan ng NICA Region 2, 52 MICO, 95 IB, 17 IB, PNP at mga miyembro ng komunidad na nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon kay 86 IB Commander Lieutenant Colonel Rod Babaran Jr., patunay ang mga tagumpay na ito ng lumalakas na suporta ng mamamayan sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at seguridad, habang patuloy na humihina ang impluwensya ng mga armadong grupong rebeldes sa lugar. Isiniwalat ng isang babaeng nagpakilalang legal na asawa ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin na ilang beses niyang binalaan ng Ateneo de Manila University na umano'y hindi ligtas ang mga bata sa paligid ng coach at hiniling na alisin ito sa campus. Sa isang video na ibinahagi ng barrister na si Tudor Clee, sinabi ni Effie na tumakas siya sa poder ni Baldwin kasama ang kanyang mga anak noong 2020 para sa kanilang kaligtasan. Inakusahan din niya ang universidad na hindi pinansin ang kanyang mga babala at sa halip ay nagsagawa umano ng pananakot at pananahimik laban sa kanya. Nakiramay din si Effie sa mga magulang ng mga pumanaw na student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, sinuportahan ng anak ni Effie na si Giota Calugiro ang mga alegasyon ng kanyang ina at iginiit na dati na nitong hiniling sa Ateneo na ilipat si Baldwin sa isang koponang binubuo lamang ng mga nasa hustong gulang. Wala pang tugon ng Ateneo at si Baldwin sa mga alegasyong ito. Tatlong hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto habang nasa tinatayang 13.6 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang buy-bust operation sa Barangay Talabaan, Zamboanga City nitong Hunyo at 13. Kinilala ng pulisya ang mga sospek sa kanilang mga alias na Mad, 54 anyos, Sal, 70 anyos, at Nick, 34 anyos. Na-recover din sa operasyon ng buy-bust money, mga cellphone, bag at iba pang ebidensyang may kaugnayan umano sa transaksyon ng droga. Isinagawa ang operasyon ng Zamboanga City Police Station 4 sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang unit ng pulisya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga suspek habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.